Itong strategy na to, ilang beses ko na pinakita sa YouTube channel natin, no? Kumbaga, ang tinatawag dito ay simple structure. Ito ay laging ginagamit natin sa everyday trades na usually hindi masyadong pinapansin ng mga trader or lagi nilang nakakalimutan yung kung paano ito gamitin. And dahil dito, nagkakamali yung mga traders na akala nila ay pupunta na dun yung direction ng market sa in-analyze nila, pero ang nangyari is nagkakaroon pa ng mga mitigation or liquidity hunt or mga sinasabi nating stop loss hunt bago ito pumunta sa direction na gusto natin. So bago natin simulan yung video na to, meron akong Discord group, no? Meron akong private Discord group. So nakikita nyo ngayon, nandito tayo sa how to join, no? Ito lang nakikita nyo pag nag-join kayo sa link na nilalagay ko dun sa baba. And for now, yung mga private na to hindi nyo makikita unless mag-join kayo, no? Pwede kayo mag-chat dito sa lobby chat na to. Ito yung public group, no? Pero kung gusto nyo pa ng more access sa exclusive Discord natin, ay PM nyo lang ako or PM nyo yung Facebook page natin na MentorNil. So dito sa how to join, makikita nyo yung kung paano mag-join dito. Meron tayong two ways, NFT or mag-join tayo through Gcash or Binance or crypto payments, no? So marami dito instructions, mga Lodi Cakes. Join nyo lang yung link, lalagay ko sa description sa baba. So itong 15,000 na to, mga Lods, hindi to from 100 pesos tapos naging 15,000 de. So medyo may kalakihan yung margin natin. I believe it's around 5k, no, yung ano natin, yung ni-risk natin 5k to 3k, no, nakalimutan ko, pero I think ganun yung ni-risk ko. So depende pa rin sa capital nyo, no? Hindi ko pinopromote dito na kaya nyo gawin yung 100 pesos 15,000 into one trade lang, no? Kasi sobrang hindi nyo magagawa yung ganun. Never na never nyo magagawa yun. And trust me, kahit manalo kayo sa ganun, hindi magiging consistent or hindi magiging sustainable yung ganung trading mindset, no? So ang importante dito is alam nyo kung paano mag-execute ng trades, alam nyo kung ano yung mga influences, and alam nyo din yung risk management bago kayo pumasok sa isang trades. So dito sa GU, mga Lodi Cakes, no, ito yung isa sa nagpapanalo sa akin last week. Although, explain ko muna sa inyo kung paano ako natalo sa most of my positions ko. Ano yung mga pagkakamali ko na para sa susunod hindi na natin to uulitin. So nagsimula yung week natin for GU sa weekly range natin ito, no? And kung mapapansin natin, ang GU after nung last week pump, nagkaroon siya ng downtrend movement, no? So bali meron tayong trend resistance dito, meron din tayong support. So basically, nagmukha tong bullish flag, 'di ba? Syempre marami nag-expect na pag nabasag to, breakout and retest. But ang nangyari is nabasag siya sa baba. So akala nila invalidated na itong bullish flag, marami na mag-short, but ang nangyari is nagkaroon tayo ng Monday Judas swing or yung tinatawag ni ICT na kung saan nagkakaroon ng retail traps at biglang pupunta yung trend sa talagang direction na gusto niyang puntahan. So nagkaroon ng retail entrapment dito, maraming na trap na retails, at ito yung naging smart money pivot point natin. Winning, dito nagsimula magsipag-buy yung smart money. So nung nakita kong bumagsak yung market, naka-short ako dito sa time na to kasi ang nangyari, nagkaroon tayo ng parang turtle soup dito, no, ayan, no. So yung mark ko, meron tayong turtle soup sa area na to. Zoom in ko, yan. So ICT turtle soup, na panoorin nyo yun sa wala akong tutorial na, pero basically ito yung something na after mag-create ng pullback, nag-close yung candle below, no? So kung nandito yung line sa taas, magko-close yung candles below and wicks lang yung nalitaw. Kung inverted naman siya, syempre nasa baba, tapos yung wicks niya nasa baba lang. Hindi siya nagko-close yung candle above this, which boosted the price to go down. So nag-short din ako dito, no? And at the same time, ito yung I think yes, Sunday. So this is our weekend high, no? Ito yung Asian high natin na after niya matamaan, then bumagsak. Nakapag-short ako dyan, but hindi ako nag-take profit kasi I believe ang market, magiging target ng market natin is kung pupunta tayo sa 4 hour will be this breaker OB na 4 hour, no? So yan yung OB natin, lagay natin OB 4 hour. Pero ito, pero ang nangyari, nag-bounce siya sa
isa sa mga FVG dito, which is hindi ko expected na magbabounce siya ng tuluyan. I thought na magkakaroon lang tayo ng pagbagsak. Akala ko ito na yung Judas swing natin, but nangyari is during New York session, nag-create tayo ng reversal. Talagang dumiretso siya. Akala ko magkakaroon pa ng break. Itong nakita nyo itong OB na to, dahil nabasag yan, magsisilbi siya as breaker OB. At first akala natin nare-respect siya, but tuloy-tuloy siya tumaas hanggang nagkaroon na tayo ng shift in market structure, which is kung as a trader mga lods, hindi naman natin ma-expect or hindi naman natin masasabi na talagang mababasag to. Every time na magkakaroon ng market shift structure, always natin sinasabi na dapat meron tayong liquidity na na-sweep, no, bago tayo magkaroon ng reversal. But I think sa area na to, nakita niyo itong SSL na yan, ito yung last swing natin before the upward move. So basically, sell side liquidity yan. After nyo mabasag to, nag-pump siya, luwag pa ulit sa SSL. So I believe ito na yung naging liquidity sweep natin. And itong candle na to is just a trap para sa mga retails. So syempre retails tayo, no? So nakuha ko dito, bumalik siya na break even, and anong nangyari is nag-shift yung market structure sa part na to. Okay? So anong nangyari? Nag-create tayo ng destructive trend or unhealthy trend, no? So nag-pump siya, then walang pullback na nangyari. So basically, etong Monday Judas swing na to, kung pull out natin siya sa higher time frame, syempre ito yung displacement natin, no? So kung pull out niyo yung Fibonacci niya from here to here, and no, from here to here, nakita nyo, sakto-sakto siya sa golden zone natin na dito sa area na to. Nag-bounce siya, discounted area, then nag-pump. So hindi ko siya na-expect na magbabounce dito kasi never ko nakita na ganito kalaking candle tapos nag-pump pa siya or magpa-pump siya dito. I believe dapat nagkaroon lang tayo parang something like this, then pump. Then from here, expect ko talaga na lilipad siya, pero nagkaroon nga tayo ng inducement, no? So bumagsak yung market, na-induce yung mga retails to go short, but nangyari is na-trap lang, no? So yan yung isa sa unang mistakes ko na at least alam natin sa susunod na huwag tayo basta-basta magte-take ng trades early kapag kakabukasan ng market. And secondly, akala ko itong part na to hindi ko siya tinake as market shift structure, although nakita naman natin na yung candle niya nag-close above this market shift structure. Pero nangyari kasi ang akala ko is nagkaroon lang tayo ng trend liquidation. So kung napanood nyo yung mga videos natin about sa trend liquidity, makikita nyo nagkaroon tayo ng pag may trend tayong ganito, nagkakaroon siya ng lagpas na yung akala ng mga retails na magkakaroon ng breakup structure, then retest, tapos magsisipag long sila dito. So yun yung in-expect ko, which is I believe this is still part of short position, which is anong nangyari dito is blindly follow ako sa intuition ko. Okay? So ang ginawa ko is naghanap ako ng short dito, no? And I think I moved to 5 minutes or 15 minutes time frame. Although yes, bumagsak naman siya, but hindi ko expected na abot siya dito kasi ang take profit ko is around this area kasi nga isa tong liquidity. Pero ayun, another mistake, doon natalo ako dito sa part na to, bigla siyang umangat sa part na to. Okay, so nagkaroon tayo ng breakup structure, nag-pull back siya dahil displacement na natin to, no, from here to here. Displacement na yan kasi nagkaroon na tayong shift in market structure. So kung pull out nyo yung Fibonacci from this area hanggang dito, ito yung point na yan, makikita nyo na nag-bounce siya sa equilibrium. Okay, so isa sa technical based on my experience is every time na merong unhealthy price action na tulad nito na walang pullback, at the same time nag-correct siya pataas na ganyan na walang swing. Ang swing is something like this, no? Kapag walang swing ng ganyan yung market, ang pinaka number one or pinaka hahanapin natin is yung equilibrium. So this is where supply and demand meets, no? Ito yung 50% ng Fibonacci natin. Ito yung pinaka number one na entry point. Try nyo man, no, sa mga past historical price, kahit anong time frame pa yan. Basta every time na mayroong unhealthy structure na ganyan, tapos kapag nag-shift yung market up, kapag nag-shift,
then doon nyo pa lang ipupull out yung Fibonacci natin. Then ang pinaka entry point natin will be equilibrium. Dahil wag nyo na hanapin kung may FVG dito or wala, kasi dito kung mapapansin nyo meron tayong FVG, pero ano nangyari, hindi niya binalikan, di ba? So most likely ang babalikan niya lang dito is yung equilibrium. Okay, so isa din dito is bumalik yung market sa OB natin. Okay, so alisin muna natin to. Yan, boom, after niya mabasag dito, bumalik siya. So this is what we call fake out. No, so nabasag siya, then this is what we call reclaim OB. So ibig sabihin ng reclaim OB, ito yung something na nabasag nung una but binalikan and nag-act siya ulit as order block. At the same time, meron tayong trend liquidity dito na nabasag. And that's abnormal mga Lodi Cakes. And I think this is CPI, no? Especially nung lumabas yung CPI natin last Wednesday, ang inflation rate is bumagsak from 6. Ang in-expect ng market is 5.2%, but ang nangyari is bumagsak siya sa 5%. So, sobrang good news ito sa market for retails. Siyempre, good news yon. Then, dun nagkaroon ng massive pump yung market. Marami nag-inject ng pera at bumagsak yung DXY natin US dollar kasi sobrang taas, sobrang baba ng pagbagsak ng inflation natin, which is seen as bullish or positive sign for markets, no? So, ayun, nag-pump yung market. Tapos, after niya ma-touch equilibrium, saktong-sakto. At syempre, ito yung magiging target natin. Kahit ako din, kung magbabay ako dito, ito yung magiging target ko. Kasi, naglagay ako ng mga OB dito. Meron tayong OB na hoping magkakaroon siya ng retracement pabalik sa baba. Pero, yun nga, nabulag ako sa aking chart. No, mas finalo ko yung intuition ko. Pero ang ano din kasi mga Lodi Cakes ay heavy news. So, dapat talaga hindi ka magte-trade during heavy news. And nag-trade naman ako before the heavy news. And during CPI, wala akong pinasok na trade. So, ayun lang. Umangat na siya. Then, sabi ko dito sa part na to, itong area na yan, nung nag-pump yung market, maghahanap ako ng buying position. Kasi kung mapapansin nyo, nagkaroon tayo ng another shift in market structure or breakout. No, so after yung mabasag yung structure niya dito, no, then ito yung displacement natin sa time na yon. Ito. So sabi ko, if pull out natin Fibonacci, at least dito ako magpapasok sa breaker OB natin. But hindi na nga siya binalikan, no? So hindi na siya binalikan, another lungkot serie, no? So hindi siya bumagsak, dumiretso na siya sa BSL. Sabi ko, if hindi na siya babalik dito sa breaker OB, then ang pinaka main POY ko na will be BSL or yung buy side liquidities. Okay? So, anong nangyari? Dito na pumasok yung kung paano ko nakuha yung 15,000 trade, no? So, ito yung main POY natin ngayon. Maraming liquidities dyan, maraming stop hunt, no? Maraming mga stop loss order from this area na nag-short. And marami na rin magbabuy dito kasi nga ang alam lang nila simple breakout and retest, no? Tapos entry. Okay, so currently, kung makikita nyo, pagmasdan nyo mabuti yung market structure ng GU. So, nung bumagsak siya dito, umangat, nakuha yung BSL, marami mag-short dito, but hindi natin siya mako-considered as reversal kasi kung mapapansin nyo, ito yung last swing niya. So meaning, hanggat hindi nababasag itong swing na to, this still considered as uptrend. Okay? So ayun nga, bumagsak siya, umangat, bumagsak, umangat, bumagsak, then finally, umangat siya dito. Okay? So, kung mapapansin nyo dito sa scenario na to, kung i-move natin itong drawing na yan. Ayan. Sa tingin nyo ba magre-reverse na yung market dito? Kung nasabi nyo yes, then kailangan nyo pang pag-aralan yung market structure natin kasi ang current structure ng market is still uptrend, no? So ito yung pinaka-basic na laging nakakalimutan ng mga traders is yung market structure. So kung mapapansin nyo, nag-create siya ng higher low, low muna. So ito yung high, low, then nabasag yung high, then this is our higher high, tapos higher low, and so on and so forth. Hanggang dito, higher high pa rin to, no? So hanggat hindi nababasag yung higher low natin, hindi natin masasabi na magre-reverse yung market.
Now, dito na nag-play out yung 15,000 pesos natin. So, sa 1 hour time frame mga lods, tingnan nyo dito, yan. After niya mag-create ng high, ito yung pinakamaganda, no? Dahil nag-create na siya ng higher high dito, no? Higher high, lakyan natin. So, dahil may higher high na tayo dito, tapos ito yung higher, ito yung higher low natin. Tingnan nyo, nabasag ng 1 hour candle yung higher low natin. And ano sabi natin, pag nabasag yung higher low, magkakaroon na tayo ng lower low. Okay? So, nangyari to during London session. At the same time, kung hindi nyo man titingnan to, meron siyang breaker OB na na-form. Then, kung makikita nyo dito, ito yung pinaka-point. Nag-entry ako sa optimal trading point, which is yung kalahati ng breaker OB. Nag-enter ako dyan. At the same time, meron din tayong FVG, no? At least multiple confluences. And overlapping siya. The more na sabi ko nga sa mga last videos ko, the more na nag-overlap yung mga POI, mas better yung magiging entry point nyo. So, meron tayong fair value gap, meron tayong breaker OB. Now, entry point natin will be optimal entry point. So, pinull out ko yung Fibonacci. Tingnan nyo, equilibrium, sakto dito sa breaker OP. Then, nag-short ako dito from this area. Tapos, ang conservative stop loss ko will be here. Okay? So, ayan, mga lods. Nag-entry ako dito sa part na to. And I believe, yung stop loss ko is around this corner, no? So, kung 5K, yung 5K ni risk ko, nagkaroon tayo ng 1:3 risk to reward ratio. So, around this area, sa part na to, yan, dito, ewan ko, yan, sa mga part na yan, around this area, nag-TP na ako. Okay? So, unhealthy kasi yung market this time, and dito sa part na to, meron tayong equal low. No? So, meron tayong sell-side liquidity na equal low, na posible dahil magko-close na rin kasi market nito Friday na to, posible na magkaroon siya ng konting reverse pabalik bago mag-close yung market, which is, sabi ko, sayang din kasi total natalo ko sa mga time na to. Kailangan ko nang i-take yung trade na to or i-take profit ko na. Total 1:3 is a good risk to reward for me. So, napaka-goods na siya. Tapos, meron na rin tayong sell-side liquidities, and I believe sa 4 hour medyo may mga pagka-OB tayo dito na pwedeng mag short-term react, no? Which is, hindi ko naman expect na dediretso to hanggang dito. Kasi tingnan nyo mga lods, sobrang unhealthy ng drop na to. And so, kung titingnan nyo dito, no? Di naman natin masasabi na yung part na to is magte-trend continuation hanggang breaker OB na to kasi napaka-unhealthy din. Pero kung papansinin nyo yung Newton's third law, no? Kilala nyo si Isaac Newton, no? So yung Newton's third law niya is for every action there is an equal and opposite reaction. So every demand sa market there will be an opposite supply. Okay, so this is what we call supply and demand. The more na meron demand dito, magmi-meet sa isang part, dito rin magkakaroon ng supply, and imi-meet niya din yung same thing size, no? Same size as the other one. Okay, so ayan yung Newton's third law ko, and although hindi ko na siya pinaabot dito, tinake profit ko na. So masaya na ako dito sa part na nakuha ko yung pera dito sa time na to, no? And always natatandaan na make sure market create higher high first, or mag-create mo na siya, mabasag niya muna to kasi itong part na to, this is what I call entrapment operation for retail's money. So napakahaba, ano lang, extra ko lang yan, pero basically this is na time kung saan natatrap yung mga retails after they shorted the market pero wala pang sign of shift in market structure, tapos bumasag siya dito. Then ito na yung pinaka smart money's pivot point natin, which is ito yung hindi natin hindi natin siya makakatch, pero kung pupunta tayo sa lower time frame, we can take this trade na to, yung trade na yan sa lower time frame, kasi after niyang kunin itong liquidity na to, bumagsak siya. So sa lower time frame for sure meron itong shift in market structure, but hindi natin makukuha yung exactong point na to go down, kasi this is yan, hindi natin siya makukuha dito tapos dito kayo magte-take profit unless nagtatrabaho kayo sa bangko, no, kung paano sila nagtitrade, no. So basically dito yung pinaka highest point nila to go sell, no. So ito yung pinaka smart money pivot point natin.
then nag-shift in market structure, tapos ayun, boom, nakuha natin yung breaker OB dito sa part na to. Nangyari to during Friday London session natin. Okay, so ayun lang mga Lodi Cakes, no? Always nating tatandaan yung market structure na napaka-importante. So ito yung basic strategy na lagi nating nakakalimutan, no? And kailangan natin ito insert. Kahit anong strategy pa yung gamitin natin mga Lods, always yung i-include yung market structure. Gamitin nyo man yung mga harmonic pattern, kailangan nyo pa rin ng market structure knowledge kasi yun yung pinaka-basic sa lahat, at the same time pinaka-core sa pagte-trade. Okay? So, ayun lang mga Lodi Cakes. I hope nakatulong ako sa inyo. And kung gusto niyo pa ng more videos like this, please click the like and subscribe button and share nyo na rin to sa kaibigan nyo para makatulong tayo sa kapwa trader natin. So, ayun lang mga Lodi Cakes. Salamat sa panonood. Mentor Neil here, signing out. Peace.